Magandang araw sa inyong lahat. Tara na't simulan na natin ang kwento ni Vlad. Nagsisimula ang eksena kay Young Master Joseph, na kasalukuyang nakikipag-usap kay Sir Lamond. Tahimik namang nakatayo si Sir Yeager sa tabi ni Joseph. Habang umiinom sila ng tsaa, ipinaliwanag ng matandang kabalyero ang kahalagahan ng katatagan bago ang anumang pagpapalawak ng kapangyarihan. Ayon sa kanya, malabong gumalaw agad si Count Gaidar patungo sa hilaga. Sumagot si Joseph at ipinaalala na ang mga natitirang puwersa ng dating alyansa ng Ravnoma ay nakakalat pa rin sa kanluran. Kahit malakas ang hukbo ni Count Gaidar, sinusuportahan pa rin ito ng frontline ng kilusang dwarf. Dahil sa sitwasyong ito, mas kailangan munang tiyakin ng Count ang kontrol sa kanluran bago mag-isip tungkol sa hilaga. Sumang-ayon naman si Joseph, ngunit napansin niyang tila may bumabagabag pa rin kay Sir Lamond. Kaya tinanong niya ito ng direkta. Doon na umamin ang matandang kabalyero. Sinabi nito patungkol sa dukot. Pakiramdam niya ay may kinalaman ito sa huling misyon sa isang tao mula sa Bazid household. Alam niyang maaaring masakit o hindi maganda ang marinig ni Sir Joseph. Kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Pero sinabi niya ito dahil sa katotohanan. Nalampasan na ng mga kabalyero ng kanluran ang lakas ng hilaga. Isang mapait na katotohanan, ngunit kailangang marinig ni Joseph. Natahimik ang mayor ng Sora. Samantala, sinisi ng matandang kabalyero ang kanyang sarili. Inamin niyang naging kampante siya habang patuloy na lumalakas ang kanluran. Pakiramdam niya, nabigo siya sa kanyang tungkulin. Naalala niya ang nakaraan ang panahong ang hilaga ang pinakamalakas at pinakamarangal. Sila ang walang tigil na lumalaban sa mga monster at barbarian. Sa panahong iyon, mas malamig pa sa hangin ng taglamig ang kawalang pakialam ng sentral na rehiyon. Ayon kay Sir Lamond, ang mga kabalyero ng hilaga ay hinubog ng laban at hirap. Ngunit ngayon unti-unti nang nawawala ang apoy na iyon. Habang pinatatatag ni Joseph ang kanyang lugar, ang dating lakas ng hilaga ay tila humihina. Samantala, patuloy namang umaangat ang kanluran. Dahil dito, binalaan ni Lamond si Joseph na huwag maliitin ang kahilingan ni Baron Hino. Kailangan nilang maghanda bago pa mahuli ang lahat. Tahimik na nakinig si Joseph at tinanggap ang lahat kahit ang mapait na katotohanan. Ngunit sinabi rin niya na kahit hamina ang hilaga, patuloy pa rin itong namumunga ng mga bagong bunga. Dahil dito, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mayor. Mula sa kawalan ng pag-asa, napalitan ito ng munting pag-asa. At kahit si Sir Lamond at unti-unting lumuwag ang mukha, sinabi niya na sa bawat henerasyon ay kailangang ipasa ang tungkulin sa susunod. Sa isip niya, iisa lang ang taong maaaring tumanggap nito, ang batang kabalyerong may gintong buhok. At dito, bumalik ang kwento kay Vlad. Makikita natin siyang nahihirapang ipasok ang kanyang kabayo sa lungsod. Ngunit nang makarating siya sa entrada, nagulat siya sa dami ng tao. Nagtaka siya kung bakit may ganitong kalaking pagtitipon. Nagsalita naman dito ang boses. Saad nito, may bagay na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Hindi agad naintindihan ni Vlad, kaya ipinaliwanag ito ng boses. Sinubukan daw itong takpan ng mata ng kabayo. O pilitin ito, at akitin gamit ang pagkain. Pero walang gumana. Sa huli, napilitan si Vlad na magmakaawa sa kabayo. At ayon sa boses, sapat na iyon para maging usap-usapan. Isang batang unti-unting sumisikat at napaluhod ng isang kabayo. Biglang napaisip si Vlad. Sa tingin nito ay hindi iyon ang dahilan kung bakit nagtipon-tipon ang mga tao sa lugar na ito. Ngunit dito na sumigaw si Zemena. Nabigla si Vlad at ang kanyang kabayo sa kanilang nakita. Nakita ni Vlad na nakasuot ng pulang kasuotan na parang pangkasal si Zemena. Nagulat siya at agad nagtanong kung bakit ganoon ang suot nito. Ipinaliwanag ng boses na isa itong combat uniform para sa babae. Na-impressed naman ang boses sa suot ni Zemena. Handa na ang lahat. Dahan-daang tinanggal ni Zemena ang kanyang belo at ibinunyag ang kanyang pulang buhok. Natahimik ang buong paligid. Namangha ang lahat ng mga tao sa kanilang nakita. Maging ang kabayo ay nagustuhan ng suot ni Zemena. Agad itong naakit kay Zemena. Napaisip naman si Zemena na nakakatakot pala ang kabayo sa personal. Kahit natatakot ay pinili niyang magpakatatag. Kinuha niya ang bouquet ng rosas at vines, at ginamit ito upang palapitin ang kabayo. At nagtagumpay siya. Unti-unting lumapit ang kabayo papasok ng lungsod. Nagulat ang lahat.
Sa loob-loob ni Vlad, ngayon ay nakita na nito ng kabayo ng malinaw mas lalo po do itong nagustuhan si Zemena. Nang makalapit ang kabayo, tumigil ito at tumitig kay Zemena. Isang tahimik ngunit mabigat na sandali. Sa huli, hinawakan ni Zemena ang kabayo at hindi naman ito tumutol. Sumabog sa sigawan ang mga tao. Tinawag nila si Zemena bilang Crimson Lady at Rose of Sora. Lumingon si Vlad at nakita ang cave igang si Harvan. Sa gitna ng lahat, tahimik na nakangiti ang Lady of the Roses. Ipinakita niya sa lahat na kahit ang isang batang galing sa mababang lugar ay maaaring makilala. Nagsalita naman ang kasama ni Alicia. Kailan daw nito pinaghandaan lahat? Sumagot naman si Alicia, kagustuhan nito ni Zemena. Tuloy pa nito, ang larawang ito ay hindi basta-bastang makukuha kahit pa nasa sayo na ang lahat ng pera sa mundo. Saad pa nito, na nakakita na daw ba sila ng isang taong galing sa iskinita na nagkaroon ng ganitong atensyon. At sa unang pagkakataon, pinansin ng lungsod ang dalawang batang nagmula sa wala. Lumipat ang eksena sa malamig na kabundukan. Dalawang tao ang nag-iimbestiga at natagpuan nila ang mga patay na orc. Ayon sa pagsusuri, higit sa 50 ang napatay, at lahat ay pinatay ng mabilis. Sa bilis ng pangyayari ay hindi nila namalayan na patay na sila. Napag-alaman nilang totoo ang ulat ni Joseph. Sinabi ng Beast Girl na ang pangyayaring ito ay konektado sa pagbagsak ng isang perpektong nilalang. Isang dragon na pinatay ng isang swordmaster. Mula sa dugo nito, isinilang ang mga tinatawag na remnants of the fallen dragon. May ilan na nawalan ng pakpak. Ang iba ay kaliskis, yung iba naman ay mata, at maging ng alaala. Ngunit may isa na nakaalala, na isa siyang dragon. At ang dragon na ito, ay nagpuposes ng isang perpektong paa. At ang bakas nito ay malinaw sa nyebe. Lumipat muli ang eksena sa tabing dagat. Dito ay may dalawang grupo na nagkasalubong. Nagkaharap sina Sigmund at George. Saad ni Sigmund, na talaga daw bang ipagsawalang bahala mo ang utos sa'yo George. Inuutusan pala sila ni Count Gaidar na lipulin ang natitirang miyembro ng dwarf movement. Ngunit tumanggi si George. Sinabi ni George na hindi niya susundin ang utos na walang saysay. Makikita na may hawak na papel si Sigmund. Ito ay utos ni Count Gaidar na lipunan ang lahat ng dwarf. Nagsalita si George na kung may mata daw ito si Sigmund ay tingnan niya ang likod ni George. Ang mga dwarfs na ito ay mga refugees lamang saad ni George. Sumagot naman si Sigmund na maaring sa tingin ng Count, ay walang pagkakaiba ang mga ito. Imposibling makagawa ng ganyang desisyon ang Count saad ni George. Nagsalita naman si Sigmund na ang pagdududa nito sa desisyon ng Count ay nangangahulugang pagtatalsik. Tuloy pa nito na tinalikuran na ba ni George ang sumpa ng katapatan sa ilalim ng bandila ng Gaidar. Sumagot naman si George na isa lang daw itong tao, at hindi daw nito susundin ang isang utos na walang saysay. Tinanong ni Sigmund ang grupo ni George kung pati din daw ba sila ay susuwayin ang utos ng Count. Hindi, nagsalita ang kasamahan ni George. Humans naman ang pasensya ang mga ito at isa-isa itong nagsiyalisan sa tabi ni George at pumunta sa grupo ni Sigmund. Tuloy ni Sigmund, na kahit gaano pa kamali ang utos, ay hindi dapat kailanman suwayan ng isang kabalyero ang utos ng kanyang Panginoon. Naghiwalay ang kanilang panig. Iniwan si George ng kanyang mga kasama maliban kay Godwin. Nagsalita si George kay Godwin na okay lang daw. Pumunta ito kung saan mas maasa at magniningning ang kanyang mundo. Sa huli, naging bagong leader si Godwin. Sa isang pulong, napag-usapan nila ang kakulangan ng bagong henerasyon ng kabalyero. Pati na rin ang patungkol sa paggalaw ng karatig lugar. Inabot kay Godwin ang isang papel. At ito ay listahan ng mga kabalyero ng Iron Duke at ng Beasted. Nagsalita si Godwin na ang listahan ng mga kabalyero ng Beasted ay pareho peren noong nakaraang taon. Sumagot naman dito ang kasama ni Godwin na mukhang nabigo silang magpalaki ng bagong henerasyon na kabalyero. Lalo na ang panganay na anak ng Roger. Wala na daw iba pang kapansin-pasan sa mga nabanggit. Galit namang sinabi ni Godwin na wag daw itong pakampanti. Nagulat naman dito ang mga kasamahan ni Godwin. Tuloy pa nito, ang bigat ng pangalan ng Beasted ay hindi masusukat sa report lamang. Kagaya daw ng Gaidar na siya ang tinatagong alas, ang Beasted din ay may tinatagong alas. Humingi naman ng paumanhin ang mga ito.
Nagsalita naman ang isa sa kanila na may naririnig daw itong usap-usapan sa bayan na kakaiba. Nagtanong naman si Godwin kung ano ito. Sumagot naman ang isa sa kanila na hindi niya alam kung kailangan niya itong sabihin. Ngunit may narinig daw itong isang lalaki na servant ng Bayside household na kahanga-hanga. Tinanong ni Godwin kung ano ang pangalan nito. Ito daw ay Vlad ng Sora. Tuloy pa nito na una itong nagpakita sa honor fight ng Daimar at ayon daw sa nakakita ay gumamit ito ng aura. Hindi naniwala ang iba, saad nila na isa daw kwento na walang basihan. Ngunit si Godwin ay natahimik. Naalala niya ang batang lumaban sa kanya noon. Isang bata na sa tingin niya ay may potensyal na kahit siya ay gustong kunin ito at dalhin. At muli, bumalik ang kwento kay Vlad. Halos hindi na siya makatayo sa pagod. Saad ni Vlad, mukhang mamamatay na daw siya sa pagod. Nagsalita naman ang boses na wag daw itong magreklamo at tapusin na nito ang kanyang pagkain. Sumagot naman si Vlad na araw-araw daw siyang sumasailalim sa matinding training, laban, aura, at pisikal na pagpapalakas. Sa tingin ni Vlad ay mamatay daw siya sa pinaggagawa ng mga master nito. Nagsalita naman ang boses na hindi daw nito alam ni Vlad pero napakaswerte daw nito. Dahil dalawang malalakas na master daw ang nagtuturo sa kanya. Sumagot naman si Vlad na alam niya daw ito, kaya nga daw pinagbubutihan niya ang pag-iinsayo. Dumating si Gerta at binati nito si Vlad. Ano daw ba ang ginagawa mo dito? Tanong ni Vlad. Inutusan daw siya ni Sir Joseph na alagaan ang kabayo nito. Tanong ni Vlad na kaya daw ba nitong alagaan ang kabayo? Magaling daw ito sa pag-aalaga ng kabayo kaya wag daw itong mag-alala na kangiting sagot si Gerta. Sana maging maayos ang lahat para sa iyo saad ni Vlad. Tuloy pa ni Vlad na kung tapos na daw itong magsalita ay pwede na itong umalis dahil pagod daw ito. Sumagot naman si Gerta na may sasabihin pa daw ito. Inutusan siyang ipatawag si Vlad. Tinanong naman ni Vlad kung patungkol saan daw ito. Sumagot naman si Gerta na marahil ay patungkol ito sa inyong parusa. Siguro ay tatanggalin na ang kaparusahan sa iyo saad ni Gerta. Pagkapos ay pumunta agad si Vlad kay Joseph. Pagdating niya, parang paglilitis ang kanyang nadatnan. Sa isip ni Vlad ay parang hindi daw ito ang sinabi ni Gerta. Tinanong ni Joseph na sa araw na iyon sa bayan village ng Baron Othman ay sinuway mo ang aking mga utos at iniligtas ang mga bata. Tama, saad ni Joseph. Yumuko lamang si Vlad. Tinanong nito ulit ni Joseph na kung mangyayari ulit iyon, ano daw ang gagawin ni Vlad. Tuloy pa nito, susuwayin pa rin daw ba ni Vlad ang utos ni Sir Joseph. Napaisip si Vlad noong nangako itong maging tapat at susundin nito ang gusto ni Joseph. At ngayon, hindi ito nagsisinungaling. Oo, gagawin ko, saad ni Vlad. Tiningnan nga lang ito ni Joseph at napaisip na magaling, kaya nga pinili kita. Tumayo si Joseph sabay sabing, habang ang karangalan ay isang liwanag na tumutulong sa iba upang magningning. Ang konsensya naman ay isang liwanag na tumutulong sa iyo na lumiwanag. At kapag nawala ang iyong landas, ito ang nagiging compass mo tungo sa tamang landas. Saad ni Joseph, tuloy pa nito, ngayon ay nahanap mo na ang sarili mong landas, umaasa ako na ang baluti na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa iyong karangalan. Nagulat si Vlad sa kanyang nakita. Ang baluti na ito ay binigay ni San Rose Ino. Isang organisasyong gumagawa ng mga iron armor at ang baluti na ito ay ginawa ng mga mahuhusay na panday. Sumagot naman si Vlad na paano daw itong baluti na suot niya. Alam ko na hindi mo kayang haborin ang baluti na yan. Saad ni Joseph, tuloy pa nito na lahat ng gasgas at piklat ng baluti na yan ay palatandaan ng inyong tinahak na landas. Gayunpaman, ang baluti na ito ay ang patunay ng landas na iyong natagpuan. Halika't tingnan mo ng malapitan. Saad ni Joseph. At dito ay may nakaukit na salita. Isang kabalyero na pinoprotektahan ang mga bata. Defender of children. Mula sa araw na iyon, si Vlad ay hindi na lamang isang kabalyero. Isa na siyang tagapagtanggol. At dito nagtatapos ang kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.